Xianhuo, inihaw na sausage. Isang bato ng espiritu bawat stick. Bakit mo kinakaltasan ang Shanzi ko? Hindi naman ako lumiban sa trabaho, ah. Kaibigan, alam mo na ba ang insurance mula sa mundo ng Xian? Nakabili na. Boss, sinabi niyo pong mag-overtime. Kalahating buwan na akong hindi lumabas sa workshop. Paano mo nasabing lumiban ako? Yung scanner sa pintuan, walang record eh. Uy, how? Kung kaya mong magtrabaho ka. Kung di mo kaya, umalis ka na lang. Kung ayaw mo, marami pang Xian na magtatrabaho. Honey. Honey, pagod ka na yata. Kumain ka na nitong super vitamin pill. Uwi na tayo. Mag-relax tayo magkasama. Honey, yakapin mo ako ng mahigpit. Dadalahin kita pa uwi gamit ang sword flying ko. Lahat na naging Xian. Bakit tinatawag mo pa ring honey? Sino bang may gusto dyan? Dahil may Shanzi na tayo, pwede na tayo magpakasaya. Mag-book tayo ng Xian taxi. Bilisan mo, Xian. May emergency, Xian. Ang Xian turtle ko, 300. Tara, huwag maglakad. Huwag maglaro ng Xian phone. Young Master, paano mo nagawang iwan ako na lang ng ganon? Young Master. Wala na talagang hininga. Linhan, para lang makaiwas sa trabaho, nagpanggap ka pang patay. Bumangon ka. Bakit mo sinaktan ang Young Master namin? Bumangon ka. Makikipagsabayan ako sa'yo. Young Master pa kasi, ang taong napilitang sumama sa pamilya Xian. Nasugalero. Ang tatay niya, naging coma pa Young Master pa daw. Karapat-dapat pa siya? Buti na lang bumili ako ng insurance mula sa mundo ng Xian. Ang 3,000 taon kong pagsasanay, na-save ko naman. Sinungaling ka. Young Master. Ajos Alinhan. Alam ko namang nagkukunwari ka lang. Kailangan kong kaltasan ang sahod mo. Kinakaltasan mo ang Shanzi ko dito sa mundo ng Xian. Hindi ko pa pinapansin. Pagdating sa mundo ng tao, kaltas ka pa rin sa sahod ko. Akala mo ba ang pagiging Xian ko libre lang? Mama, may halimaw. Mama. Ito. Asawa ko. Ito ay... Si Chang'e, ang diwata. Susunduin na ba niya ako pabalik sa mundo ng mga diwata? Asawa ko, ayos ka lang ba? Bilis, pumunta tayo sa ospital para magpa-check up. Asawa ko? Naku, pinakaayaw ni Xiaoye kapag tinatawag siyang asawa. Pasensya na. Linhan, ako. Nakalimutan ko. Si Xiaoye kasi, si Junior Madam minsan din. Nagmamadali lang kaya wag ka na magalit, wag ka magalit. Kumare, si Linhan ngayon magiging parte na ng pamilya ninyo. Kapag hindi ninyo tinanggap, baka ang sakit ni kumpare ay wala nang manggagamot dito sa buong Jiangcheng.
Asawa ko? Uminom ka ng konting tubig na may honey para mawala ang tama ng alak. Kasalanan niyo lahat. Kaya ako napaalis sa pamilya Lin. Simula ngayon, bawal mo na akong tawagin asawa. Xiao. Alam ni Mama na nagustuhan mo si Lin Han noon. Pero yung madrasta niya para lang tumaas ang anak sa pwesto. Ayan, ginawa niyang inutil si Lin Han. Talagang, Mama, hindi naman masama ang ugali ni Lin Han. Gusto ko lang bigyan siya ng konting panahon pa. Noong naghanap ako ng pagka-immortal noon, napakalungkot kong mag-isa ng 1,000 taon. Ngayon, nabuhay ulit ako sa katawan na to at may mga ganito pa akong maalala at nagmamalasakit na tao sa paligid. Siguro pwede ko silang isama sa paglalakbay ko patungo sa pagka-immortal. Pasensya, hindi kita tatawaging asawa pag nasa labas tayo. Tawagin mo akong asawa. Tawagin mo akong asawa. Anong sinabi mo? Si Xiaoye na aksidente sa kotse. Nabugbog yata ulo niya at naging normal. Bilis na. Tawagin mo ako ng asawa. Kahit hindi ko alam kung gusto ba niyang gumamit ng ibang paraan para ipahiya ako, pero para hindi siya magalit. Asawa. Ah? Asawa. Ang sarap! Asawa. Nasira ang bisikleta. Ngayon, ang kaya ko lang ay itulak ka pa uwi. Ako ang magtutulak sa'yo? Hindi pwede. Saan ka naman nakakita ng asawa na nagtutulak ng asawa niya pa uwi? Oh, ayos lang naman ito, di ba? Kanina lang malinaw kong nakita. Anong ginagawa mo? Ano pa ba? Ihahatid lang kita pa uwi. Humawak ka na mahigpit. Naku po. Dati hindi ba lagi si Xiaoye ang nagsasabing pagod na pagod siya sa trabaho? At si Xiaofren ang magbibisikleta at maghahatid sa kanya pa uwi? Uy, hintayin mo ako. Xiaoye. ay naku, bumalik na si Gie. Tara. Guye, hindi mo ba gusto ang ulam? Ay, itong abalone at hipon bago pa yan. Ma, magluluto na lang ulit ako ng iba para sa'yo ha. Abalone? Malalaking hipon? Sa ganitong buhay, pwede pala kumain ng ganito kasarap? Huwag na paghirapan ang sarili mo. Eto, may pagkain naman sa take-out box, di ba? Guy, itong sopas na to, matiyagang kinakuluan ni Xiao Xiao. Para sa'yo buong araw. Simula ngayon, huwag mo nang sigawan si Xiao Xiao. Si Bianan ang nagluto ng ulam. Si Mrs. nagpakulo ng sopas. Kahit ang Diyos, hindi mararanasan ng ganitong saya. Sa tingin ba ni Guye ay wala sa luto ang lasa ng bahay? Ma, gagawa na lang uli kita ng iba, ha? Ay, huwag mo na pagsikapan. Sabay-sabay na lang tayo kumain. Ma? Sabay na tayo kumain, ha? Anong tawag mo sa akin? Ma. Ay naku, manugang, kumain ka pa ng marami. Si Lin Han ba, hindi ba't ang kinikilala lang niyang nanay ay yung madrasta niya? Sir, ngayon ka lang ata tumawag kay matandang ginang. Nang Ganyan kabait na Bianan. Etong batang to, ni Ma di pa masabi kahit minsan. Ma, kung gusto mo palagi mong naririnig yan, araw-arawin ko na. Bilis, sabay-sabay tayong kumain. Sir, ako. Hindi ko talaga gusto ng hipon. Mas mabuti pang para sa'yo na lang.
Bilisan mo na. Oh. Han, kung kailangan mo ng pera, diretsahan mo na lang akong sabihan. Ito na lahat ng ipon natin sa bahay. Kahit anong gawin mo diyan, hindi na ako makikialam. Wala akong sinabing gusto ko ng pera, ah. Para ito sa panggamot ni Papa. Hintayin mo munang sumahod ako, tsaka ko ulit ibibigay sa'yo. Pwede ba yon? Seryoso, wala akong balak humingi ng pera. Ay. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa pera ng bahay. At saka, sa mga susunod na araw, huwag na tayong bumili ng masyadong mamahaling ulam. Wife? Alam ko, Daddy, ang dami kong nagawang mali sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sama ko si Xiao Xiao. Sama ang buong pamilya natin. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Bakit parang nagbago na talaga siya? Xiaohan, nandito si Ma para dalawin ka. Ma, Bakit buhay pa rin ang batang yan? Mukhang kailangan ko nang mag-isip ulit ng paraan. Kailangan na talaga siyang tanggalin. Biyanan kong babae, nandito ka na pala. Ano ikaw naman? Huwag mo nang isama si Linhan sa sugalan. Ay nako. Xiaohan, bakit parang lalo kang pumayat? Nasasaktan talaga ako, anak. ito pala yung stepmother na nagpalaki kay original na anak pero inutil siya ngayon. Ay grabe. May regalo si Mama para sa'yo. Ito membership card too. Ng mga casino dito sa city. Pinakiusap ko pa para makuha yan. Sino ba namang nagbibigay ng ganitong bagay? Talagang di pa rin siya nagbago. Pag narinig lang ang salitang sugal, di na niya matanggal ang tingin niya ron. Xiaohan, hindi ka na pwedeng magsugal ulit. Alam mo bang, nakapagpatalo ka na ng ilang daang libo? Naku. Yan ang kong babae. Yan ang hindi mo talaga naiintindihan. Yung perang natalo, parang nakasave lang yun sa casino. Kung titigil ka na sa sugal, doon ka lang talaga talo. Kaya pala noon pag may inihahatid kang anak mo sa review center, ako naman sinasama mo sa mahjongan, pinipilit mo pang ituro sa akin, aralin mo ang math. Kasi, naman nakita kong may talent ka talaga. Kung wala ka namang kailangan, umalis ka muna. Huwag ka nang istorbo habang kumakain kami ng pamilya ko. Laulu, pakihatid na lang ang bisita. Siya, ano namang nangyari sa kanya? Pati sa pera, wala na siyang interes? Naalala ko na. Pag nagpapanggap siyang mabait, sigurado may balak na humingi ng pera sa pamilya. Yung mga membership card na yun, gamitin mo ha? Alis na muna ako. Hindi na kailangan. Ang binata namin, hindi na susugal ulit. Ito. Kunin mo na. Ay, huwag naman. Itong mga bagong kasino na ito, kailangan mo munang patunayan na may pera ka bago makapasok. Siyempre, magsusugal pa rin ako. Binata. Di ba sinabi mo noon na gusto mong bigyan ng magandang buhay si Mrs. mula sa pamilya niya? Oo nga. Kaya nga kailangan sugalan ng malaki para tuluyang makaahon. May tapang ka. Ikaw talaga ang panganay ng pamilya, Lin. Ay naku. Kaso kahit ipinag-ipon ko na lahat, kulang pa ng ilang libong piso. Ay naku. Hayaan mo na lang, wag na lang tayong sumugal. Huwag. Ito na ang huli mong pagkakataon para makabawi. Halika. Ito, bigay ni Mama. Ayos, salamat. Kukuha pa ako ng ilang libong pisong utang. Sa pagkakataong ito talaga, makakabawi tayo. Paano kung wala ako? Mapagkunan ng loan? May kilala si Mama. Alis na muna ako. Hawakan mo muna. Paano naman siya naniniwala sa kahit ano? Han, sinubukan ko na lahat sa bangko pero hindi talaga makakuha ng loan para sa'yo. Huwag ka na sanang magsugal, pwede ba? Sino nagsabing totoong magsusugal ako? Kung hindi ko sinabi yon, ibibigay ba niya ang pera? Hawakan mo.
Mas mabuti siguro kung sayo pa rin ang pera. Hindi pwedeng wala kang pera bilang lalaki, lalo na sa labas. Dali, kailangan palitan mo na ang gamot ng tatay mo. Ano ito? Manugang, marunong ka pa palang tumsek ng pulso. Di ba ito lang naman yung pagbabara sa mga ugat? Akala ko kung anong seryoso pa. Manugang, anong ginagawa mo? Ma, ang sakit ni Dad, nagamot ko na. Wala nang kailangang isabit ang mga ganyan. Gumaling na. Manugang, huwag ka sanang magbiro tungkol dito. Ang sakit ng tatay mo, gumastos na ng ilang 10 milyon diyan. Ilang eksperto na rin, ang sumuko na. Tsaka, hindi mo naman naiinihan ang medisina. Ay, baka nga si Kuya palihim na nag-aral. Sa pagkakakilala ko kay Kuya, lahat ng letra sa medical books, kabisa ni Kuya yon. Hindi naman. Kuya Leo, ikaw. Dad, gising ka na? Tay! Manugang, ikaw, talagang nagamot mo ang sakit ng tatay mo. Xiao. Ako. Dad. Dad. Bakit nawalan ulit ng malay si Dad? Ang mga ugat ni Papa, nabuksan na. Pero sobrang hina pa siya ngayon. Maghahanda ako ng gamot para inumin niya. Sigurado maya-maya lang, magsigla ka agad siya. Grabe, Kuya. Talagang palihim kang nagbasa ng medical books. Tumahimik ka. Linhan, kung talaga mong magagaling ang tatay ko, edi... Ano? Ibibigay ko ang sarili ko sa iyo? Ipagkakaloob mo ako? Asawa na kita? Maghahanda ako ng gamot para sa kanya. Sakto, magtitimpla rin ako ng pampalakas para sa sarili. Dahil ang katawan na to matagal nang napagod. Pag gumaling na dahil sa gamot, pwede na talaga simulan ang training nila. Halika, punta tayo para ipakuha ang gamot ni Papa. Yin Yang Huo, Hippocampus, Hui Chun Kao. Para ito sa matandang lalaking may edad na higit 50. Sorry, mali pala ang nakuha ko. Ito? Ganito kagandang misis? Wala namang problema ang gamot. Ipakuha mo na lang ang gamot. Huwag kang makialam sa mga bagay ng kuya ko. Mag-asawa naman, ano bang hindi pwedeng pag-usapan? Ha? Lee, ipakuha mo ang gamot. Kuya, dito ka umupo. Dumating na si Madam. Han, niloloko mo ba ako? Sa totoo lang ba, naghahanap ka lang ng excuse? Para bumili? Pumili ng ganong gamot? Anong klaseng gamot ba yon? Sir, heto na po ang gamot. Master Jugay, paano po kayo nagkaroon ng oras na dumaan dito sa aming maliit na botika? Sino po siya? Siya. Zhuge Xuanmu ang pangalan niya. Isa siya sa top 3 sa buong bansa pagdating sa medisina. Naku, may conference kasi dito sa Jiangcheng nitong mga nakaraang araw. Iniimbitahan nila ako bilang speaker. Kaya napadaan na rin ako para bisitahin ang mentor mo. Tuloy po kayo sa loob. Sino ang sumulat ng reseta na to? Itong reseta, dinala po ito ni Sir. May problema po ba? Pwede po bang malaman kay kaibigan, sino bang master ang gumawa nitong reseta? Master, ako po ang gumawa ng reseta na to. Tol, dapat sabihin mo ang totoo. Kung Master Jugay na mismo ang tinitingnan ito, tiyak may problema sa reseta. Imposible. Yung batang amo namin nga, napagaling ang sakit ni Sir. Imposible namang may mali. Sa reseta na to. Ayos. Talaga ngang may talento ka. Ang reseta mo parang general. Diretsyong tinarget ang problema. Yung mga katulong na gamot ay swak na swak. Talagang maganda ang timpla. Nagkakatulungan ang bawat sangkap. Ang galing ng reseta mo.
Marunong nga siya maggamot? Baka nagkukunwari lang siya noon. Itong klase ng bagay na to, pamigay lang sa mundo ng mga immortale. Grabe ang papuri nila. So, itong reseta na to, pwede mo bang ibenta sa akin? Zhuge Xuanmu na mismo, gustong bilhin itong reseta. Huwag kang mag-alala, siguradong makatarungan ang presyo. Usapan ng pera, napakapangkaraniwan na. Kung gusto nyo po, kunin nyo na lang. Naku, hindi pwede iyon. Hindi dapat mabaliwala ang reseta na to. Ganito na lang. Magbibigay ako ng 2 milyon para makuha itong reseta. 2 million? Tao lang ako, marunong din akong tumanggap ng pera. Sige, magka-deal na tayo. Grabe, sa mundong ito, ang dali palang kumita ng pera. Hindi ba napag-usapan na natin, ikaw na ang bahala sa pera simula ngayon? May isa pa akong reseta dito. Pwede mo bang bigyan ng estimate? Kung ganyang klase ng reseta, ganun na pala ang halaga? Eh yung akin na siswidan, hindi ba't mabebenta yon sa presyong abot langit? Ito, para sa tao, to. Itong dami nito, lahat pampalakas at pampabuti ng kidney. Basta, pinagsama-sama lang. Bawat isa, nakamamatay ang dosis. Maski elepante, hindi kayang kainin ng ganito. Aba, ang nag-prescribe ng reseta na to, talagang napakatanga. Ikaw? Sir, kung gusto mo, itong reseta, tutulungan muna kita. Huwag mo na nga ako gambalain. Akala mo ang dami mong alam. Mahaba ang bigote, pero ang liit ng utak. Alis na ako. Uy, sir. Sir, hintayin mo naman ako. Bakit ka ba nagmamadali? Uy, sandali. Itong reseta, mukhang basta-basta lang ginawa. Pero yung mga gamot niya, may balance sa lason? Nagkakabalanse ang bawat isa. Sobrang galing. Sobrang galing ang reseta. Para kang nakakita ng milagro. Dali, i-check ang CCTV. Kailangan makita ko siya. Opo. Uy, master. Sa wakas, ayos na. Ano, sir? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa wakas, gumaling na. Ngayon, yung katawan, ayaw na ang lagay. Ngayong araw, pwede na tayong magsama-sama at mag-level up na. Sir. Ibigay mo to sa tatay ipainom mo. Sir, nainom mo na ang gamot mo? Ikaw, may nararamdamang hindi maganda? Ayos lang ako. Sobrang ayos. Tay, gising ka na. Lolo. Xiao. Uy. Xiaofang. Uy. Ako. Uy, halika. Ubo. Uy. Ako. Ayos na ako. Tay. Ayos na. Naku?
Sa sobrang saya ng araw na to, bakit ka umiiyak? Ang hirap ng pinagdaanan niyong mag-ina. Tama nga pala, Lolo. Itong sakit mo, ang manugang natin ang nagpagaling. Dapat lang, pasalamatan mo ng mabuti ang manugang natin. Oo nga. Manugang. Xiao Xiao, ikinasal ka na? Oh, Son-in-law? Patingin naman kung sino si son-in-law. Ayan, haha, Tay. Ba't ikaw tong lalaki? Ay, ako ay... Pa, anong ginagawa mo? Huwag mo akong tawagin pa. Sasaktan talaga kita, walang hiya ka. Ako. Pa. Matanda. Pa. Ay. Pa. Ubo. Sina. Akala ko pa naman matagal na kaming magkaibigan ng tatay mo. Siya nga ang nawala. Ikaw na lang ang iniwan niya dito para gulungin ang anak kong babae? Anong tinitingin-tingin mo diyan? Anag, ngayon, kailangan mo talagang hindi. Agad-agad, makipaghiwalay ka na sa kanya. Ay nako, anong hiwalay-hiwalay eh? Itong manugang kakagaling lang ng sakit mo dahil sa kanya. Gaganti pa ng masama? Oo, kailangan ko siyang pasalamatan. Tinulungan niya akong gumaling. Ang utang na loob na yan. Hindi kakalimutan ni Shen Wen. Pero hindi ko kayang nakikita na lang. Napanoorin ang anak ko na mapahamak. Hey, kalma muna kayo. Huwag kayong magalit. Lin Han, ibang-iba na siya ngayon. Hindi lang niya niligtas ang buhay mo. Anong naiba? Ano? Bukod sa pag-inom, sugal, babae, at bisyo, ano pa ba ang alam niya? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, wala ka nang ang trabaho, di ba? Hindi ko hinihiling na magtrabaho ka. Ang tanong ko lang, ano ang plano mo para sa kinabukasan? Hindi naman pwedeng umasa ka na lang sa anak ko habang buhay, di ba? Sino nagsabing wala akong plano? Tama naman. Sinabi naman ng manugang natin ngayon na sama-sama tayong pamilya, magandang buhay ang tatahakin natin. Ano ba naman ang plano niya? Sabihin mo nga para marinig namin. Ako. Ang balak ko po, dalhin ang buong pamilya para mag-cultivate ng spirit. Ha. Narinig niyo ba yon? Mag-cultivate down ng spirit. Baka ikaw ang nagpapakaspirito dito. Ito ba ang pinili mong manugang? Tama. Oh, ako ang pumili niyan. Ay, manugang, naniniwala si mama sa'yo, ha? Ngayon na, isama mo si mama? Gusto ko mag-cultivate ng spirit din. Toto, ayos yan. So, sobrang ganda yan. Matanda, Xiao. Tingnan niyo, anong nangyayari? Sa akin? Tay, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Anong ginawa mo sa asawa ko? Xiaofang, ayos ka lang ba? Wala akong problema. Ginawa ko lang na maging bata ulit si mama. Yun lang. Hey. Matandang lalaki. Kanina lang, sigurado akong nakita kong bumata ako. Tama nga ang hinala ko. Sa mundong ito ngayon, manipis na ang espiritual na enerhiya. Ang mga karaniwang tao na hindi tinuruan palakasin ang katawan ay hindi talaga makaka-absorb ng espiritual na enerhiya. Naku, Xiaofang, huwag mong gawing dahilan ang tinatawag na dangal para magsabi ng kung ano-anong kalokohan. Ito. Siguro, namalikmata lang ako. Dahil kasi, iniisip ko lang na pabaya ka sa pag-aaral. Ngayon ko lang napansin, mukhang may tama na rin itong utak mo. Tay, lahat ng sinabi ko ay totoo. At saka, hindi ako nagsisinungaling kailanman. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Ngayon, naniniwala ka na sa akin, di ba? Bilisan mo at tanggalin mo na yung panloloko mo sa mga bata. Ilayo mo sa akin yan. Nasaan ang mekanismo?
Ito lang ang mga panlilinlang mo? Kaya mong lokohin ang mag-ina nila? Pero hindi mo ako maloloko? Tama rin. Ganyan talaga ang matao. Hanggat hindi nangyayari sa sarili nila, hindi sila naniniwala sa mga bagay na lampas sa pag-unawa nila. Bossing? Pahingi rin ako ng isa, pwede? Wow. Ang tanda mo na talaga. Mukhang kailangan ko munang tulungan silang palakasin ang katawan. Pero para sa pagpapalakas, malaki ang gastos sa mga gamot. Hindi biro ang halaga. Honey, pati ikaw hindi rin naniniwala sa akin. Kung marunong ka bang magpa-level up o hindi mahalaga sa akin iyon. Pero ito kasi, Natatakot akong nagkasugat ang kamay mo. Gusto mo ba ng gamot? ang tanga mo talaga. Siyempre okay lang, hindi naman masakit. Ayos na yun. Sakto. Ayaw ko rin na nagyoyosi ka. Kung gusto mo talaga magyosi, pwede ba nabawasan mo? See, susundin ko lahat ng gusto mo. Pa, sa totoo lang dati, nadismaya na rin ako sa kanya. Pero ngayon, parang nagbago na talaga siya. Gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Okay. Dahil sinabi mo na yan, susundin kita, anak. Pero ganito, Linhan, kailangan pa rin kitang obserbahan ng kaunti. Bigyan kita ng 3 araw pa. Kailangan makahanap ka ng trabaho. Say, pangako ko sa'yo, hindi talaga ako papasok sa kahit anong trabahong ganun. Kung kahit anong simpleng reseta ko, kayang-kaya kong ibenta ng libo-libo. Mas mabuti pa siguro, magbukas muna ako ng botika para mapanatili ang tiwala ni Bienan. Dahil ang pinakamahalaga pa rin ay ang tulungan silang mag-level up. Mahal, alis na muna ako. Pause yan. Sino ba naman kumuha ng ilang pirasong sirang bato? Niloloko niyo ba talaga ako? Ang hawak ko ay Spirit Stone, ha? Spirit Stone 2? Kuya, kung gipit ka talaga sa pera, may konti pa akong naipan. Sa tingin ko kasi, mahalaga itong Spirit Stone na to para sa'yo, di ba? Plano ko sana gamitin tong Spirit Stone para makakuha ng puhunan at makapagtayo ng pwesto. Hindi ko inaasahan na wala man lang marunong magpahalaga nito. Kuya, Ano ba yung hawak mo? Ito ang ika-8 set ng morning. Exercise ng mundo ng mga immortals. Sino yan? Ano ang suntok ko? Napigilan niya lang ng ganun kadali? Sino ka ba? At bakit ka nandito? Nagmamasid sa training ng iba? Sino bang sinasabi mong naninilip habang nagte-training ka? Yang style ng suntok ninyo, natutuhan ko na yan 3. 1,000 taon na ang nakalipas. At saka, hindi pa tama ang ginagawa nyo. Kapag tuloy pa rin kayong ganyan, sasakit lang katawan nyo balang araw. Hey naku, plano ko pa naman kayong tulungan sana. ay naku. Panahon ng pagpapalakas ng katawan. Young Master, paano siya biglang nakalipat dito? Bigla na lang siyang lumitaw dito. Sinubukan niyang kopihin ang martial arts natin, hindi nagtagumpay. Kaya nagsimula na lang siyang manira. Ano ba talaga ang pakay mo? Sinabi ko na, matagal ko nang alam ito. At lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ikaw ba? Tuwing tapos ka mag-ensayo ng suntok? Palagi kang nahihilo? Namamanhid ang daliri mo? Oo nga, kamakailan. Tuwing tapos akong magsanay ng suntok, hindi ko na mabuka ang mga daliri ko. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Ang ganitong paraan ng martial arts ni Pedro de Castro, kung gagamitin para umatake, panalo talaga. Kung pang maintenance, mahaba ang buhay. Paano naman magkakaroon ng problema? Itong estilo ng martial arts na to, kapag tama ang pag-ensayo, ganyan nga dapat. Pero, mali ang pagkakasanay ninyo lahat. Itong martial arts namin sa pamilya Zhang, ilang daang taon na naming minamana. Ako na ang ika-15 henerasyon. Paano naman narito? Tanungin kita, ang mga tagapagmana ba ng pamilya Zhang madaling magkasakit ng demensya pag tumanda? Yung tipong nagkaka-Alzheimer na? Paano niya nalaman yon? Bukod pa doon, hindi ba ito ay sakit na minana namin? Lalo na ikaw, matagal ka nang napinsala ng martial arts na ito. Pinakamataas, makakapagpakawalan ka na lang ng lakas 3 beses pa. Sobra round? Mapapahamak na ang... Pedro de Castro, totoo po ba ang sinasabi niya?
Bata, hindi ka rin naman magaling. Paano mo nagawa yon? Sir, sir. Sa internal martial arts, mahalaga ang kontrol sa pagbitaw at pagpigil. Dapat magkatugma ang kilos at damdamin. May anyo ka nga? Pero wala namang laman sa likod noon. Kontrol sa sarili at pagkakaisa ng katawan at isip. Naglalakas loob ka pang saktan si Circo? Mga tol, laban tayo sa kanya. Sandali. Dalawang salita lang niya, nagawa niyang solusyonan ang pamamaraan ng pamilya namin na daan taon ng problema. At saka, ngayon, nakamit ko na. Nakamit ko na. Salamat po, Master, sa paggabay ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka naligaw ko pa mga estudyante ko. Walang anuman. Maganda ang ugali mo. Ngayon, ang unang inisip mo pa rin ay baka madala mo sa mali ang mga estudyante mo. Pwede bang malaman, Master, ang buong pangalan ninyo? Ang pangalan ko ay Lin Han. Master Lin, ito po ang family token ng pamilya Zhang. Kung may kailangan po kayo balang araw, lumapit lang po kayo sa akin. Hindi na kailangan. Sakto, meron din akong nais ipakiusap. May dala akong isang espiritual na bato dito. Gusto ko sanang ipalit itong espiritual na bato sa kaunting pera. Espiritual na bato? Totoong espiritual na bato pala ito. Baka isa siyang immortal. Master Lin, magkano po bang gusto niyong makuha kapalit nito? Kahit na sa mundo ng mga immortal, isang espiritual na bato ay sapat lang pambili ng isang tusok na inihaw na tinapay ng immortal. Pero dito sa mortal na mundo, 10 million? Ano? Sa tingin ko, baka masyado mataas ang presyo ko. Hindi. Sabi ko na nga ba itong espiritual na bato na to, sa totoo lang, aabot to ng 100,000 ang halaga. See? Deal na? Maraming salamat, Master Lin, sa tulong niyo ngayon. Uuwi na ako para mag-meditate. Babalik ako balang araw para dumalaw ulit sa inyo. Tara na. Bakit parang pakiramdam ko talo ako dito? Hey, naku, sige na nga. May pondo na ako para sa pagbubukas ng botika. Pati pang bili ng halamang gamot pampalakas ng katawan, may pera na rin ako. Dapat ay pauwi na si Manugang. Pupunta lang ako at iinitin yung ulam. Honey, andito na ako. Nandito na si Manugang. Halika. Bilisan mo at upo na dito. Kumain tayo. Bakit ngayon ka lang nakauwi? May trabaho ka na ba? Pa, hindi ko na balak maghanap ng trabaho. May ibinalik na pera sa akin ang kaibigan ko. Plano kong gamitin yung pera na yon para magbukas ng botika. Ikaw? Magbubukas ng botika? Ay, naku. Nakalimutan mo na ba? Iyong sakit mo noon. Si Manugang ang nagpagaling. Sa'yo noon, di ba? O siya, bahala ka na kung anong gawin mo. Hindi ko akalain na ilang daang libong piso na ang nagastos sa halamang gamot. Isang maliit na bote lang pala ang nagawa. Kapag isinaboy ko to sa pagkain, matutulungan na sila na agad malampasan ang yugto ng pagpapalakas ng katawan. Grabe, mas masarap pala mabuhay dito sa mundo kaysa sa mundo ng mga immortal. Kasi dito, may maganda kang asawa, tapos magkatabi pa kayong matulog. Mahal, anong nangyari sa'yo? Walang problema. Ganun lang. Sobrang ganda kasi ng asawa ko. Hindi na maaga ang oras. Mabuti pang magpahinga ka na. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi na ayaw mo akong katabi sa kama? Hindi ko pinapayagan. Umalis ka na. Ang lakas ng amoy ng kahirapan sa katawan mo. Sa susunod, huwag mong isipin na pwede tayong magkasama sa kama. Huwag ka ring umasa na mahawakan kita. Ano kaya ang laman ng utak ng dating may-ari ng katawan na to? Mahal, malamig ang panahon ngayon.
Baka pwede tayong magsama sa pagtulog? Hindi. Mas mabuti yatang matulog ako sa sahig. Kung malamig ka, gamitin mo na lang ang kumot sa kama. Kukuha pa ako ng isa. Hindi na kailangan. Sama na lang tayong matulog. Simula ngayon, palagi tayong magkasama. Noon sa mundo ng mga immortal, naiinggit ako sa ibang Diyos na gabi-gabing may kasama sa paghasa ng kapangyarihan. Ganito pala ang pakiramdam nito. Honey, nag-shower ako ngayon. Dapat wala na akong amoy, di ba? Meron pa rin. Love. Ang bango mo. Totoo ba? Hindi masyadong maganda ang soundproof ng bahay na to. Mas mabuti siguro kung matulog na lang tayo ng maaga. Soundproof cover. Mukhang ang pinaka nag-aalala ay dapat pala natin mas okay na bahay para sa buong pamilya. Hello? Nandito ako para bumili ng bahay. Bibili ng bahay? Sir, tapos na po ang office hours ngayon. Baka pwede bukas na lang kayo bumalik. Yung pag-aayos ng loan, kailangan din pong hintayin na bukas din ang bangko. Hindi na kailangan, gusto ko nang bumili ngayon. Ito mismo, full payment. Di ba ako nagkamali ng dinig, sir? Itong villa na to, mahigit 30 milyon ang presyo niyan. Tama po ang narinig nyo. Nagmamadali akong lumipat. Diretso swipe na lang ng card. Baka scammer lang to. Bahala na. Basta kumita lang ako ng commission, ayos na. 33 Humber 8 million. Nabayaran na po ng matagumpay. Yung mga dokumento at ibang requirements, ikaw na po ang bahala. Gabi na, gusto ko nang tumira dito mamaya. Opo, sir. Ito po. Ililipat ko na sila lahat dito. Parang blink lang, nandito na. Parang biglang nagbago ang paligid. Anong lugar to? Linhan. Mama, Papa, anong nangyari dito? Ako rin, di ko rin alam. Nagising na lang ako, nandito na ako. Nagising na kayo? Linhan, ano ba? Talaga nangyayari? Papa? Hindi ba nasabi ko na sa'yo dati, may kaibigan akong may utang sa akin? Itong bahay na to, ginamit niyang pambayad ng utang. Nakita kong tulog kayong lahat, kaya pinagawa ko na lang, ilipat kayong lahat dito habang tulog. Sobrang mahimbing ba talaga tayo matulog? Grabe naman. Ito, parang hindi lang utang yan. Parang buhay na ang utang niya sa'yo, bro. Ay, boss. Ibig mong sabihin, simula ngayon, bahay mo na to? Oh. Aba. Ay naku, ang ganda talaga ng bahay na to. Xiao, simula ngayon, itong buong pamilya natin. Sa wakas, hindi na kailangan tumira doon sa dati nating luma at sirasirang bahay. Oh. Tama nga. Yung lumang bahay natin mahalumigmig at basa pa. Tapos ang pangit pa ng soundproofing. Ano? Papa, Mama, kain na muna tayo ng almusal. Baka lumamig pa yan mamaya. Ate, grabe ka. Tingnan mo naman yung manugang ko. Napakahusay talaga. Ang daming luto niyang ulam ngayon, naku. Linhan, nakapagpalit ka ng mas malaking bahay para sa pamilya. Siyempre, nakakatuwang isipin yon. Pero ito nga, sabi nga nila, ang totoong lalaki hindi nagtatagal sa kusina. Ikaw, lalaking lalaki ka, bakit kailangan mo pang magtagal sa kusina? Pwede ka ba talagang kumain yan? Ikaw? Pag hindi ka pwedeng kumain yan, lumayo-layo ka nga dyan. Kain ka ng kain. Ang sarap ng mga ulam, nakakagana.
Naku, parang ramdam ko. Ang gaan ng katawan ko bigla. Ay parang bumata pa ako ng ilang taon sa pakiramdam. Grabe. Ang sarap. Mahal, pwede pa ba akong humingi ng isa pang mangkok? Siyempre pwede. UI boss? Gusto ko rin ng isa pang mangkok. Xiao Han, bigyan mo rin ako ng isa pang mangkok. Hindi ko naman ginamitan ng puwersa yan, ah. Ang bastos naman ng kamay at galaw na yan. Hindi mo maliit. Ito ba, masadong marami yata ang nilagay na dosis. Tingnan mo. Sinabi mo pa sa akin, ha? Ito, wala nang pagkain ng lahat ngayon. Ayos lang. Gagawa lang ako ulit ng isa pang mesa, okay na yan. Young master. Ako na lang punta. Zhuge Master, malaking karangalan po na bumisita kayo. Talagang napapabuti ang tahanan ng pamilya Lin dahil sa inyo. Sige po, maupo na po kayo. Hindi na kailangan. Ako po ay pumunta dito sa pamilya Lin para batiin kayo. Pinabati? Nagpapanggap ka pa. Sa pamilya nyo, nagkaroon ng isang batang bihira. Yung reseta na ginawa, pati ako, napahanga talaga. Ipakilala mo naman sa akin? Yuner, patingin mo agad si Master. Ako po si Lin Yun. Sumasaludo sa inyo, matandang Juge. Lin Yun, hindi. Ang gusto kong makilala ay yung isa pa ninyong anak sa pamilya Lin. Pero, isa lang si Yuner na anak ko eh. Ano bang sinasabi mo? Nalaman ko na ang lahat. Ang pangalan niya ay Lin Han. Siya ang panganay na anak nitong pamilya Lin. Lin Han, Master. Ang galing niyong magbiro, Master. Si Lin Han nga, ni isang letra, hindi marunong basahin. Paano naman siya makakagawa ng reseta? Ni letra nga, hindi niya kilala. Tingnan mo nga. Siya ba yon? Tama, siya nga si Lin Han. Eh di sigurado na. Yung batang yon, ang galing ng talento sa medisina. Nakakabilib talaga, parang hindi ka panipaniwala. Sa tingin ko, balang araw, kayang-kayang niyan buhayin yung negosyo ng pamilya ninyo. Nasaan siya ngayon? Pakilala mo naman ako agad. Master, hindi niyo siguro alam? Si Lin Han, pumisa na sa iba. Hindi na siya kabilang sa pamilya Lin. Pumisa na siya? Paano mo naman masasabing hindi na siya kabilang? Master, yung kuya ko kasi, hindi maganda ang relasyon niya sa pamilya namin. Kaya ganon. Ganito na lang. Tutal, malapit na ang birthday ng lolo ninyo. Sa birthday na yon, doon ko na lang siya makikita. Pakiusap, sabihin mo na lang sa kanya. Alis na muna ako. Master! Ano na gagawin natin? Si Lin Han na yon. Paano naman nagustuhan ni Master Juge? Pag nalaman yan ni Lolo, yung pwesto mo bilang tagapagmana. Ma'am, gising na po yung biyena ni Lin Han. Ano? Yung matandang yon? Di ba may malubha siyang sakit? Sigurado ba ang balita? At saka, kahapon lang, pumili pa sila ng pinakamahal na bahay sa Binjiang Villas. Anong sinasabi mong kalokohan? Matagal nang nagsara ang negosyo ng pamilya Shen. Sir, lahat yan, nakita ko mismo. Sige, alam ko na. Yung matandang yon, siguradong may tinatago pa siyang pera. Yung reseta na yon, siguradong siya ang bumili nun para kay Lin Han. Gusto lang niya makuha ang atensyon ni Ginoong Shuge. Sabi ko na nga ba, ang husay sa medisina ng Lin Han na yan, hindi nga aabot ng isang kukoko. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan kahit sino maapektuhan ang pagiging tagapagmana mo. Tay, si Mang Liu na ang bahala sa pagpili ng lokasyon ng tindahan. Kapag may oras ka, tulungan mo siyang suriin. Kasi naman, ikaw na ang may pinakakaranasan sa negosyo. Ayos yan. Magandang marinig na ganyan ang iniisip mo. Siyempre masaya ako, pero kasi... Hey, tama na. Nagpapaka-expert ka. Na naman diyan? Hindi mo na kailangang magtago. Lumabas ka na. Bata, ang bilis mo namang nakakita. Lin Han, ikaw ba sa labas may nakaaway ka ba? Sino siya? Hindi ko man lang maalala kahit konti. Ay, matanda? Mali ka dyan.
Kami, ang talagang hinahanap namin ay ikaw. Ako? Ako, kaka-recover ko lang ilang araw pa lang eh. Ano pang sinasabi mo dyan? Sige, simulan mo na. Mag-ingat. Hindi. Kailan pa naging ganyan kalakas ang batang yan? Buti na lang, sanay ako maging maingat. Ano to? Gamit ba ng salamangka? Ngayon, natakot ka na, di ba? Huli na. Mamatay ka na. Siya ba? Hinuli lang ng kamay ang bala kanina. Imposible! Imposible! Mamatay ka na. Hindi maganda. Naku, may multo. Matanda. Okay ka lang ba? Nahilo ka ba? Ayos lang, okay naman ako. Nakalimutan ko na tuloy. Nabigyan ko na sila ng gamot. Hindi na nila ginawa ang pagpapalakas ng katawan. Pumasok na sila sa luto ng pagpapa-enerhiya. Or nalang po sila espada. Hindi talaga sila kayang saktan. Kahit sino pa ang nagpadala sa'yo dito, sabihin mo sa kanya, hindi ako basta-basta pwedeng guluhin. Naintindihan mo ba? Kung oo, umalis ka na agad. Nagkamali ako, kuya. Aalis na ako ngayon. Okay lang naman. Itong pamalo, sobrang baluktot na. Punta tayo sa ospital, ha? Walang problema, walang problema. Ano ba talaga ang nangyayari? Senyor, matanda, okay lang ba kayo? Lao Liu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ngayon, ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ko na dati sa inyo lahat, totoong tagatultibang espiritu ako. Naku! Xiaofang, ikaw. Ma, bakit bigla kang ang bata mo na ngayon? Mas maganda pa ang balat mo kaysa sa akin. Mukhang nung araw na iyon, hindi pala ako namamalikmata. Totoo nga, bumata ako. Noong nakaraan kasi dahil sa katawan ko, mahirap ma-absorb yung enerhiya. Kaya hindi tumatagal. Kaya naman, nilagyan ko ng gamot yung mga ulam ninyo para matulungan kayong lampasan agad yung yugto ng pagpapalakas ng katawan. Kaya pala kahit nahampas ako nung tungkod, parang wala lang. So, pwede talagang maging immortal ganon? Xiaofang, ang ganda-ganda mo talaga, parang nung una kitang nakita. Xiao, bumaba ka muna at tulungan mo si Papa bumili ng sigarilyo biyanan. Ikaw rin kasama si Lao Liu, lumabas muna kayo. May aayusin lang si Papa pare ko. Naaalala mo pa ba yung panahon na magkasama tayong lumaban? Ikaw talagang matanda ka, bastos. Ano? Manugang? Tulungan mo naman ako. Gusto rin ni Papa na muling bumalik ang lakas. Pa, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Depende kasi sa talento kung pwede mag-cultivate. Iba-iba ang spiritual root ng bawat tao. Si Ma ay may celestial spiritual root. Pinakamagaling siya sa immortality cultivation. Sige, tulungan mo naman akong mag-test. Pa, ikaw ay may wind spiritual root. Pwede kang mag-train para sa paglipad at flight technique. Kaya mo maglakbay ng 100 kilometro sa isang araw. Ang galing nun. Ibig bang sabihin, pwede rin akong bumata ulit? Ganun ba? Ay nakaw. Tingnan mo naman si Ma ngayon, sobrang bata at maganda.
Paano na kung makahanap siya ng iba? Anong gagawin ko? Kailangan mo talaga akong tulungan. Basta maging golden immortal ka, wala nang hadlang ang edad. Ang saya. Honey, mag-exercise talaga ako ng husto. Tara, pumunta tayo sa kwarto, turuan mo pa ako. Ay hindi ka pa tapos? Sige na, ayoko na magsalita. Boss, pwede mo rin ba akong tulungan mag-test? Laulu, grabe. Dalawa ang spiritual root mo. At bagay na bagay pa, water spiritual root at earth spiritual root. Kapag natapos ka, kaya mo magbuwat ng bundok, pati magpabagsak ng ulan. Boss. Kung dalawa man o hindi ang spiritual root ko, hindi ko na iniintindi. Basta makapag-cultivate lang ako. Pwede ba? Laging nandito na lang ako sa tabi mo at aalagaan ka. Sino ba ang may gustong pagsilbihan mo? Honey, ako naman, test din kita. Bayaw, kumusta? Anong uri ng espiritual na ugat meron si Xiao Xiao? Ma, si Xiao Xiao kasi, wala siyang espiritual na ugat. Wala talaga. Mahal, ibig sabihin, panito na hindi na ako pwedeng mag-practice ng pagiging immortal? Gusto ko rin naman na palaging nasa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Sa larangan ng pagiging immortal, bukod sa talento, napaka-importante rin ng mga resources. Basta may kasamang mga gamot at tamang pamamaraan, kahit walang espiritual na ugat, pwede ka pa rin magsanay. Kaso lang, may dalawang bihirang material na talagang mahirap hanapin at sobrang mahal pa. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko talaga ang lahat para mahanap ko yun para sa'yo. Sige. Ma, tamang-tama at wala naman tayong ibang gagawin ngayon. Ituturo ko sa inyo ng simple ang ilang basic techniques, ha? Okay. Tara na. Ituon ang hininga sa dulo ng tiyan. Ipadaloy ang enerhiya sa mga ugat. Ang ganitong klase ng pagpapalakas ng katawan, kailangan ng sipag sa pag-iensayo para maging matibay ang espiritual na enerhiya. Mahal? Napagod ka na ba? Gusto mo bang magpahinga muna? Ang ganda mo talaga. Tuloy mo lang ang pag-iensayo mo, ha? Siyempre susunod ako sa'yo, mahal. Tara, ituloy natin ang pag-iensayo. Magandang araw po. Sino po ang hinahanap ninyo? Lin Han, si Ginoong Lin, nandito po ba siya? Ano po ang kailangan ninyo kay manugang ko? Manugang? Kayo po ay? Ako po ang kanyang biyanan. Biyanan? Naku, wag naman po kayo magbiro. Parang nasa 22 hanggang 30 pa lang kayo. Paano po kayong naging biyanan ni Ginoong Lin? Naku, totoo yan. Ipinanganak ako noong 1970. Ngayong taon, 56 na ako. Ma, sino po yan? Ma, ikaw pala? Ma, Ginoong Lin, totoo ba na biyanan niyo ito? Oo naman. Talaga namang kakaiba ang pamilya ng isang master. May kailangan po ba kayo? Pasok po tayo at pag-usapan natin sa loob. Sipo. Parang mas matanda pa ako sa kanya tingnan. Paano namang mas mataas ang antas niya sa martial arts kaysa sa inyo? Ano bang alam mo? Tuloy po. Salamat po. Master Lin, simula nang naturuan ninyo ako nung araw, ang dami kong natutunan. Ngayon talaga, dumayo ako dito para hilingin sana na maging internal elder kayo ng pamilya Zhang namin. Hindi ako pumapayag.
Baka nalilito na po kayo. Pareho kami ng edad. Paano siya magiging matandang tagapayo ng pamilya Zhang? Huwag kang maging bastos. Hindi ka dapat magsalita. Tay, hindi ako sumusunod. Pero sa larangan ng martial arts, simula pa noon, lakas ang basehan ng respeto. Kung talagang matalo niya ako ngayon, tatanggapin ko na siya. Ang kulit mo, tunay na matatag. Kung ganon, ituturo ko sa iyo ng 2 galaw. Honey, huwag kang makipag-away sa kanya. Bakit? Natatakot ka? Tama naman. Si Lin Dashi sa kalagayan niya, baka kahit suntok ko, mahihirapan siyang saluhin. Hindi. Natatakot ako na baka hindi niya mapigil ang lakas niya. Ikaw pa ang masaktan. See? Hindi ko na siya lalabanan. Tay? Ako. Sigurado ka ba? Lindashi, hindi ito dapat mangyari. Itong anak ko, mula pagkabata, parang kalabaw ang lakas. Edad ng biyenan mo, malaki na. Walang problema. Hindi siya uubra sa tatay ko. Hindi siya manugang. Noong una, may konti akong sama ng loob sa'yo, pero hindi mo dapat gamitin ang ganitong pagkakataon para gantihan ako, ha? Tay, nakalimutan mo? Ngayon, hindi ka na ordinaryong tao. Oh. Tama nga. Ikaw, lumapit ka dito. Kung ganyan kayo, minamaliit niyo ako. Huwag niyong isisi kung hindi na ako magiging magalang. Ano? Di ko inakalang ganito ako kagaling. Kuya, hindi ka pa yata kumakain, ano? Ay. Ang kamay ko. Palaboy na bata ka. Ngayon alam mo na, laging may mas magaling pa sa iyo at mas maas pang antas sa langit. Master Lin, saludo ako sa'yo. Sana naman, Master Lin, maaari kayong maging elder ng pamilya Zhang namin. At turuan ninyo ako. Walang problema, maliit na bagay lang yan. Master Lin, sa card na ito, may 30 milyon. Ito ang bayad sa lahat ng pagod nyo ngayong buwan. Tungkol naman sa kailan nyo gustong pumunta sa training gym para magturo, depende na po yun sa inyo kung kailan nyo gusto. Madali lang yan, walang problema. Tama nga pala. Ginoong Zhang, ang tagal nyo na dito sa Jiangcheng. Narinig nyo na ba kung saan may Longyan Jade at Phoenix Feather? Longyan Jade? May narinig nga ako tungkol dyan. Sa pamilya Lin dito sa Jiangcheng, sa mismong kamay ng matandang Lin, may isa roon. Pamilya Lin? Di ba bahay namin yon? Pasensya na, ha? Bigla kong naalala, may konting urgent na bagay. Panasyo? Siguradong pupunta ako sa gym mo para magturo. Sige, walang problema. Sama ka sa akin, ha? Sabihin mo, si Lin Han mag-isa lang. Kinaya niya kayo, kahit ang dami ninyo. Gamit lang kamay niya. Natakpan niya pa yung butas ng baril mo. Oo nga. Yung pamilya na yon, lahat sila parang mga halimaw. Kapatid na Biao, nagbibiro ka ba? Sa ginawa mong aksyon, nagastos ko ng buo 8 milyon. Itong pera, hindi ko kailangan kahit piso. Bahala ka kung kanino mo kukunin. Kapatid na Biao. Ma, ano bang nangyayari dito? Baka si Lin Han may totong tumutulong na mas malakas pa sa Diyos? Totoo ba pinaniwalaan mo yung sinabi niya? Ano bang ibig mong sabihin? Sigurado si Lin Han kumuhang sobrang talas na gwardya. Natakot lang si Biaoge mawala ng respeto sa sarili. Kaya gumawa ng dahilan. Kung ganun, kung hindi natin kayang tanggalin yung bata, mas mabuting tanggalin na lang natin yung matanda. Ma, hey, lolo ko yun. Gusto mo ba na makuha ng kuya mo lahat ng mana at tayong dalawa matulog sa kalsada? Dalhin mo ito. Ibigay mo sa lolo mo. Pagdating ng panahon, lahat ng ito,
sa'yo pa rin mapupunta. Mahal, saan ba tayo? Dito sa bahay ng lolo ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Dapat nagpalit muna ako ng damit. Ayos lang. Pag nakita ka niya, hindi naman sigurado na magugustuhan ka niya. Hindi ba tayo papasok? Hindi naman sa ayaw dumaan sa main gate, kasi yung dati talagang pasaway, pinagalit si lolo, 3 beses na punta sa ICU. Matagal nang putol ang relasyon nila bilang apo at lolo. Alam ko ang mas madaling daan. Wala naman akong nakikitang daan dito eh. Yakapin mo ako ng mahigpit. Bakit? Natatakot ka? Hindi. Pwede ba ulitin ko pa ito? Basta gusto mo, pwede mo ulitin kahit ilang beses. Talaga yatang hindi ko kaya. Ang landas ng pagsasana ay parang abot langit ang hirap. Ito ang pagyanig ng nagsasanay. Dali, dalhin mo ako sa labas. Bakit nawala? Linhan. Lolo, ang tagal nating hindi nagkita. Sandali lang. Kayong dalawa, ano ba kayo? Paano kayo napunta rito galing doon? Tumalon lang kami papunta dito. Baka. Yung naramdaman kong taong nagpa-practice ng Susian siya ba? Tumalon papunta rito. Oo nga. Kung mag-iensayo ka lalo, kaya mo rin yon. Grabe, talagang nalilito na ako sa edad ko. Itong anak na to, wala namang ugali para maging Shushan practitioner. Sino ang nagpadala sa'yo para hanapin ako? Ayoko talaga kitang makita. Umuwi ka na, see? Aalis na talaga ako. Sayang naman ang apong manugang. Unang beses palang pumunta dito, tinanggihan na agad ng lolo. Ay, sandali. Apong manugang. Teka. Manugang ng apo. Tumabi ka. Lagi mo akong hinaharangan. Kausap ko si manugang ng apo. Xiao. May inihandang maraming regalo si lolo para sa'yo. Pero hindi ko alam kung magugustuhan mo ba o hindi. Hoy, dalhin mo dito. Xiao. Matagal nang inihanda ni lolo ang mga regalo nito. Pero walang pagkakataon na maibigay ko sa'yo. Ang totoo niyan, tuwing nakikita ko siya, tumataas ang dugo ko. Gusto ko pa sanang mabuhay ng matagal kahit matanda na ako. Salamat po, Lolo. Pero sobrang dami naman ng mga regalong ito. Xiao. Huwag ka nang mahiya kay lolo. Mamaya, pag alis mo, ipapadala ni lolo ang lahat ng regalo diretso sa bahay mo. Lolo, sa akin huwag na lang po yung regalo ko. Cash na lang po diretso. Cash? Ang kapal ng mukha mo. Walang para sa'yo. Lumayo ka dito. Lolo, dinalo po kita. Dumating na si Union. Linhan, anong ginagawa mo dito? Sino ka ba? Aba. Xiaohan, hindi ka talaga nagbabago. Mahilig ka pa rin magbiro. Yunat, kapatid mo yan. Akala ko kung sino. Siya pala ang mabait na kapatid na gustong agawin ang negosyo natin. Kuya, pagdating ko pa lang, narinig ko na humihingi ka kay lolo ng pera. Bakit ganon? Wala na naman pera, Pombet. Ano? Sigaw. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang pigilan ang pagsusugal. Lolo, huwag kang magalit, please. Basta manalo si Kuya sa sugal. Hindi na niya sasaktan si ate. Ulitin mo pa yan? Tingnan mo, tatadyakan talaga kita. Naglalakas loob kang apihin ang manugang ko, ha? Ako, talagang papaluin kita hanggang magsawa ako. Lolo, huwag kang magalit, please. Hindi naman sinaktan ni Linhan ako at hindi na rin siya nagsusugal. Xiao. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Nandito si lolo para ipagtanggol ka. Lolo, maayos naman po talaga ang relasyon namin ni Linhan. Siya, sobrang bait talaga sa akin. Yung mga bisyo niya, matagal na niyang tinigil yon. Totoo. Pag naglakas loob siyang apihin ka, dapat sabihan mo agad si lolo, ha? Sige po, alam ko na, Lolo. Kung may sasabihin ka, bilisan mo na lang. Pagkatapos mong magsalita, umalis ka na dito. Huwag mong painitin ulo ko.
Lolo, nitong nakaraang isang taon. 3 beses akong naghanap ng gamot. Sabay Longshan, gumastos talaga kami ng malaki. Kumuha ako ng espesyal na gamot mula kay Master Ling Yun para lang magamot yung sakit sa Bentinio. Si Master Ling Yun? Nakita niyo siya? Sabi nga nila, si Master Ling Yun mahigit 100 at 50 taon na raw. Nang makita ko siya, parang batang-bata pa rin ang itsura niya. 150 taon lang naman. Ano bang ipinagmamalaki niya dyan? Anong ibig mong sabihin 150 taon pa lang yan? Isa siyang tagong henyo. Hindi mo talaga nauunawaan. Kung pagbabasehan natin ang lahi, pwede na nga akong maging lolo niya. Pa, huwag ka nang magalit. Si Linhan medyo sablay lang talaga. Pero sigurado akong wala siyang masamang intensyon. Hindi ko talaga malaman kung pinupuri mo ba ako o iniinsulto. Sige na, bilisan mo na at ibigay mo na ang gamot. Ito ang centipede at antler ng gecko ang amoy. Parehong magaling na gamot para sa sakit sa binti. Sandali lang. Lolo, may lasa ng gamot na to. Linhan! Kuya, galing pa to. Sa mismong Master Ling Yun. Pinagkasala hiling na tong paano magkakaroon ng lason yan? Kung hindi ako nagkakamali. May centipede at antler ng gecko dito, di ba? Paano niya nalaman yon? Itong dalawa, talagang magaling na gamot para sa sakit sa binti. Pero dito sa loob nito, may kakaunting Jin Chiang Kao na pwedeng magdulot ng labis na pag-init ng katawan. Kapag ininom mo sa loob ng 3 araw, siguradong ikamamatay mo. Jin Chiang Kao, hindi ko naamoy yan. Ano bang pinagsasabi mo? Lolo, galing pa talaga sa mismong Master Ling Yun. Hindi mo nga alam? Kaya huwag kang basta-basta nagsasalita? Malalaman lang kung may lason kapag nasubukan. Anong nangyari dito? Gusto mo bang mapahamak ang sarili mong lolo? Ako, hindi ko alam. Lolo, totoo pong hindi ko alam. Alam ko na. Sigurado akong naloko ang batang to. Yung Ling Yun daw rin. Siguradong peke yon. Oo nga. Sinasabi ko na nga ba? Sa mundo ngayon, paano pa ba magkakaroon ng mga immortal? Lolo, kasalanan ko po ito. Ako po ang muntik na makasama sa inyo. Ikaw talaga? Kung wala kang pag-iisip, huwag kang basta-basta magdala ng kung anong gamot para saktan ako. Lolo, kasalanan ko po. Pasensya na po, Lolo. Tay, pakiusap. Dahil mahal niya kayong apo niyo, patawarin niyo na siya. Sige, lumayas ka. Ikaw walang ginagawa pero bigla kang lumitaw dito. Bilisan mo, sabihin mo. Lolo, talaga pong wala kayong hindi nalalaman. Nandito po ako kasi gusto kong hiramin sandali ang Dragon Eye Jade ninyo. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Yung Dragon Eye Jade Eye? Tanging tagapagmana ng pamilya Lin lang ang pwedeng magmay-ari. Hintayin mong magkaroon ka ng karapatang magmana ng negosyo natin, tsaka mo pag-usapan yan. Lolo, hindi po ako ang gagamit, kundi ang asawa ng inyong apo. Kung hindi pa hihiramin ng matanda na to, pupunta ako dito ngayong gabi at palihim kong kukunin. Ano? Gagamitin ang asawa ng apo ko? Ibigay mo. Ano? Longyan yu yon. Basta na lang ibinigay mo. Hindi naman. Lolo, masyado ka namang paborito mo sila. Hindi mo man lang tinanong kung para saan gagamitin ni Chian yun. Basta kailangan ng asawa ng apo ko, kunin na lang. Pero, pagkatapos ng 3 araw, kaarawan ko na. Sa araw na yon, kailangan dalhin mo si Xiao Xiao, ha? Sipo, Lolo. Aalis na po muna kami. Huwag muna kayong magmadali umalis. Ngayong may Longyan Yu na, kulang na lang ng Feng Huangyu, pwede ko nang tulungan si Xiao Xiao na mabuo ulit ang kanyang lakas. Sobrang hindi ako naging maayos na asawa.
Hindi na nga ako nagkukulang ng pera. Pero ni minsan, hindi pa ako nakabili ng regalo para sa kanya. Mahal, may aayusin lang ako. Umuwi ka na muna. Siya. Hindi ko inakalang marunong pala si Linhan ng medisina. Baka nitong mga taon na to, itinago lang niya ang galing niya. Mabilis. Pakibalik yung monitoring footage na kanina. Ito ba yung technique na palagi kong pinapractice? Palm Immortal technique ba ito? Baka si Linhan ay isa ring cultivator? Magpadala ka agad ng tao para bantayan si Linhan. Sabihan mo rin sila, may iaanunsyo akong bago tungkol sa pagpili ng tagapagmana ng pamilya Lin. Oh. Honey, Laban Lang. Nandito na ako. Welcome home, Manugang. May kaunting regalo ako. Dati, nagkamali ako ng marami sa inyo. Pero naging maunawain kayo. Totoo, sobrang thankful ako sa inyo. Ma, para sa iyo ito. Para sa iyo at ni Xiao Xiao. Kung maganda ang buhay niyo, masaya na si Mama. Ay naku. Manugang, gustong-gusto ni Mama ang regalo na ito. Ma, may laman pa itong iba? May iba pa talaga. Ma, narinig ko na, sabi nila kapag medyo matanda na daw, nagugustuhan ninyo ang ginto. Kaya bumili ako ng 20 kilo para sa iyo. Ay naku, Manugang, itong ginto, hindi naman talaga binibili ng kilo eh. Ay naku, hindi ba si Linhan ito? Ilang pera ba talaga ang ibinalik ng kaibigan mo sa iyo? 100 milyon. Honey, ang kasal natin medyo minamadali. Hindi ko man lang nagawang bilhan ka ng singsing. Ito ang paraan ko para bumawi sa iyo. Sandali lang. Honey, hindi ba kailangan mo pa ng pera para sa pagbubukas ng botika? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ay naku, sabi ko nga, Manugang, ang bait mo sa pamilya mo. Siyempre matutuwa si Papa. Pero kung ganyan ka gumastos, medyo hindi tama eh. Papa, narito ang regalo mo. Para sa akin ba ito? Ay naku, hahaha, ito. Ako na muna? Bayaw. Totoo bang ikaw ang nagbigay sa akin ng kotse na to? Siyempre naman. Love, bilis na sumakay ka. Si Poma, alis na kami. Ay grabe, hahaha. Hindi ko akalain Talagang hindi ko in-expect. Sabi mo nga, sa tanda kong to, umaasa na lang ako sa manugang natin. Ngayon, maganda na ang asawa ko, may kotse pa. Hahaha. Tara na, love. Ngayong araw, maging romantic naman tayo kahit minsan. Hahaha, game ako. Sir. Manong Liu, hinahanap kita kanina pa. Ngayong araw kasi, may inihanda akong mga regalo para sa pamilya. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gusto mo talaga. May 8 milyong piso dito sa card na ikaw na bahala kung paano mo gagastusin. Ay, naku, wag na sir. May pera naman ako. Uy, sabi ko tanggapin mo na kasi, kaya tanggapin mo. Salamat po, sir. Bakit parang nagmamadali ka? May problema ba? Ay, oo nga pala, sir. Nakita ko na ang pwesto ng tindahan. At may isa pa akong magandang balita para sa'yo. Yung hinahanap mong Phoenix Feather, nalaman ko na kung nasaan. Nasa Tiamintang, sa Antique Street. Ang galing, love. Kompleto na, may Dragonite J ka na at Phoenix Feather pa. Pwede ka nang maging immortal. Boss, si Lin pauwi na kanina, dumaan pa siya sa mall. Binilhan niya ang buong pamilya ng regalo. Pagkatapos nun, nasa bahay na lang siya tumambay.
Ay, isa pa pala. Nalaman ko rin na balak ni Lynn, sir, na magbukas ng botika. Bukas ng botika. Ituloy mo lang ang pagbantay sa kanya. Siya. Kunan mo kami ng litrato. Ang ganda naman ito. Palitan natin ng ibang boss. Xiaofang, napansin ko, ang ganda mo talaga. Ang kulit mo. Bilisan mo, ituloy mo lang ang magbuhan lecture. Isa pang ang kuha. Miss, pwede po bang hingian ka ng contact number? Totoy, ate mo, higit 50 taon na si tita. Pupwede na nga kitang maging nanay? Miss, ang galing mo talagang magpatawa. Anong ginagawa mo? Tito, kayo po ba ang tatay niya? Gusto ko sanang kunin ang contact number ng anak niyo. Tabi ka nga, hindi mo ba nakikilala na asawa ko siya? Tara na. Ang hilig mo talagang magpalaki ng kwento. Tumingin ka naman sa salamin, ilang taon ka na ba? Tulungan niyo po ako. Sino man, tulungan niyo ang apo ko. Tulungan niyo po kami. Tara na. Tulong? May tao ba diyan? Tulungan niyo po kami. May tao ba? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang apo ko. Niu. Anong nangyari sa batang to? Bakit? Ang putla ng mukha niya? Habang naglalakad kami, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Hindi ko rin po alam anong nangyari. Tanda, umuwi ka na agad. Tawagin si Kuya Balai dito. Bilisan mo. Oh, sige. Aalis na ako ngayon din. Hindi ba yun yung tito kanina? Nagagawa din ba niyang lumipad? Papa, marunong ka na ng mabilisang lakad ah. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Kanina may isang bata na nawalan ng malay. Ngayon, nandyan ang mama mo sa kabila. Tara, tingnan natin. Pupunta na ako ngayon. Diretso na lang kayong tumawag. Hindi ba mas maayos yon? Padaan ko. Huwag mong takutin si Lolo. Pare, ito naman, ito ang manugang ko. Marunong siya sa medisina. Huwag po kayong mag-alala. Manugang? Nasira ang daloy ng hangin at dugo. Ito, anong gamot to? Lolo, ito ay Ye-ing's hendang. Pag ininom ninyo, makakaiwas kayo sa iba't ibang sakit. Niu, kising ka na. Bilisan mong bumangon. Lolo, anong nangyari sa akin? Naglalakad ka lang tapos bigla kang nawalan ng malay? Buti na lang, tinulungan ka nitong kuya at ate. Lolo, nagulo ang mga pagkakaanak. Ito ang biyenan kong babae. Biyenan? Bakit ba parang ang weird ng pamilya na to? Salamat, kuya. Walang anuman. Kuya, alis na kami. Salamat talaga. Nasaan siya? Young Master, ito ang sikat na Antique Street. Kahapon may nakanakakuhan dito ng jade pendant mula sa nakaraang dinastiya. Nabenta ito ng 30 million. Grabe man, ang laki ng kinikita. Wala namang importante. Mag-igot muna tayo. Bahala na si Xiaoyan. Lolo, nahanap na ba si kuya? Gusto ko pa sana siyang pasalamatan. Huwag kang mag-alala. Nagpaalis na si Lolo ng tao para hanapin siya. Joey, nahanap na ang footage ng CCTV, pero medyo kakaiba ang itsura ng video. Hindi kaya isa siyang immortal? Ang daming mga tindahan dito sa kalsada, pero iilan lang talaga ang mga gamit na worth bilhin. Mukhang maganda itong shop na to. Sa loob ng painting na to, may nakatira palang maliit na kaishen. Xiaoya, anong tinitingnan mo dyan? Wala lang. Gets ko na. Isa siyang maliit na kaishen na nagpunta dito sa mundo ng mga tao para sa assignment. Dahil walang nagsisindi ng insenso para sa kanya. Dito na lang muna siya natutulog para makatipid ng lakas. Boss, magkano itong painting na to? Puro kalat lang naman yan. Kung gusto mo, kunin mo na lang diretso. Salamat po, boss.
ang flower vase ko. Hoy, bata, bayaran mo yung flower vase ko. Hindi ka nga nahawakan ng amo ko. Naku, tingnan mo ang klase ng flower vase na to. Ito ay galing pa sa dating dinastiya. Kahit paano, aabot ito ng 5 milyon. Bayaran mo ang flower vase ko. Una sa lahat, hindi naman talaga kita nahawakan. Pangalawa, itong flower vase na to, hindi ba peke lang naman yan? Hoy, bata. Dinududa mo ba ang panlasa ko? O gusto mo lang sirain ang pangalan ng tindahan ko? Ha? Itong flower vase na ito, noong Enero East, 1926, gawa yung paggawa ng flower vase sa subdivision. Pangatlong linya ng produksyon ginawa. Ikaw. Paano niya nalaman yun? Gusto mo pa bang mas detalyado pa ang sabihin ko? Taong gumawa, Niu Dakyang. Ngayong umaga, alas 9. Pinili ni Hu Yulin. Tama ba sinabi ko, Hu Yulin? Lauliw, huwag mo na silang pansinin. Alis na tayo. Hindi pwede. Kapag nalaman to ng iba, malulugi ang pangalan ng tindahan ko. Tumigil ka diyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Kuya Biao, may nanggugulo dito. Hoy bata, pag di ka naglabas ng pera ngayon, hindi kita palalabasin dito. Gusto ko lang makita kung sino tong walang modo. Na may lakas ng loob manggulo dito sa tindahan ni Biaozi na ako ang nagpapatakbo. Tinatapatan mo ako? Harapin mo si Kuya, babaklahin kita ng malutong. Kuya, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal ba akong pumunta dito? Pwede. Si Biao yun. Sige, tirahin mo na. Sino ang gusto mong tirahin? Gusto mo siyang tirahin? Siya ang kuya ko. Sabi ko siya, hindi ikaw, tama? Oh, dali, humingi ka ng tawad sa kuya ko. Ako? Hahaha, pasensya na. Hahaha. Kuya? Ayos na ba sa'yo yon? Hindi pa. Gusto mo, sampalin ko pa yung dalawa. Hindi na kailangan, dahil na rin kay boss. At binigyan pa ako ng painting. Kalimutan na natin to. Tama nga pala. Boss, pwede ba kitang makasama papunta sa Tianmingtang? Oo naman. Tuloy po kayo. Kuya, dito po kayo. Kuya, dumating ka na. Lolo, tingnan niyo po kung sino ang dumating. Ikaw nga pala. Master. Maestro, bakit ka nandito? Maestro, hinahanap kita sa buong syudad ngayon. Ay, salamat sa iyo. Kanina, iniligtas mo ang apo ko. Wala yon, maliit na bagay lang. Halika, pasok ka na sa loob. Pakibigay ng tsaa. Hindi na kailangan. Tienda, may hihilingin sana ako sa inyo ngayong araw. Sabihin mo lang, walang problema. Narinig ko po sa tindahan ninyo may isang balahibo ng Phoenix. Pwede ko ba sanang bilhin iyon sa inyo? Kuya, hindi namin iyon binibenta. Dahil niligtas mo ako ngayon, gusto kong ibigay ito sa'yo. Hindi pa nagsasalita ang lolo mo? May bisa ba iyong sinasabi mo? Siyempre may bisa. Lolo, tama, hindi ba? Oo naman. Maestro, makatulong sa iyo? Karangalan po para sa amin dito sa Tianming Hall. Tanda, hindi ko naman kukunin ito ng basta-basta. Itong painting, regalo ko na rin bilang pasasalamat sa inyo. Regalo mula kay Joe? Pero balahibo yan ng Phoenix. Paano naging kapalit ng balahibo ng Phoenix ang isang gamit sa tindahan ko? Ito ay tunay na obra ni Badashan Ren. Napakayaman ng halaga nito. Ay, naku. Tanda, may kakaibang gamit pa ang painting na ito. Ilagay mo ito sa southeast na sulok, mag-alay ka ng 3 insenso araw-araw, tiyak dudumugin ka ng swerte at pera. Maestro, pwede na ba ito? Kuya, para sa'yo ito.
Ito na pala ang Fuong Huangyu. Talagang pambihira ang galing ng kalikasan dito. Ngayon na meron na tayo nito, magagawa ko ng muling buuin ang lakas ng asawa ko. Maraming salamat po talaga, Lolo. May kailangan pa kaming asikasuhin sa bahay, mauna na po kami. Sige po, Master. Sa susunod po ay pupunta talaga ako sa bahay ninyo para bumisita. Tara na. Parang isang himala ang nangyari. Nagpakita talaga ang Diyos ng pera. Dapat lahat ng to ay akin. Akin talaga. Boss, magkano po to? Sandali lang po. Pakibalot na lang ito para sa akin. Oo, sige lang. Sandali lang po. Ano ba talaga ang na-miss ko? Pasensya ka na talaga. Lolo. Mahal, kapag nakuha mo na ang gamot na to, pwede ka nang maging immortal, bilisan mo. Inumin mo na agad ngayon. Ayos na. Ngayon, hubarin mo na ang damit mo. Hubarin. Hubarin ang damit ko? Itong technique na to. Kailangan natin gawin ito ng magkasama para mabalik ko ang iyong spiritual na kakayahan. Honey, sigurado ka ba? Ganito lang ba talaga maging immortal? Actually, hindi kailangan magsama. Pwede pa rin ibalik ang spiritual na kakayahan mo. Hindi ka ba galit sa akin? Asawa kita, bakit naman ako magagalit kung gusto mo ulit gawin yun? Sabihin mo lang sa akin diretsyo. Sige. Teka, susubukan ko munang sukatin ang iyong kakayahan. Ano to? Spiritual na ugat. Ano ibig sabihin ng spiritual na ugat? Ibig sabihin kasi, ang level ng kakayahan mo, mas mataas na ngayon kumpara sa akin. Ibig sabihin ba nito, pwede na kitang protektahan? Simula ngayon ikaw na ang puprotekta sa akin. Sasabihin ko agad ang magandang balitang to sa nanay at tatay. Ikaw. Totoo bang ikaw si Linhan? Kahit na ako ang nagmana ng mga alaala niya, ang hitsura niya, lahat tungkol sa kanya. Ako ang tumulong sa kanya lumabas sa mga problemang hindi niya nalampasan, pero hindi pa rin ako si Linhan. Matagal ko nang alam na hindi ka na siya. Pero ang gusto ko ay ang ikaw na ngayon. Hindi ako natatakot na bumalik siya. Ang kinakatakutan ko lang ay kapag bumalik siya, baka hindi na kita makita. Nangangako ako na palagi akong mananatiling kasama mo. Lolo, hamuyin niyo po ito. Ito ang kilalang daan-taong Dragon's Perfume. Espesyal ko po. Itong binili para pasayahin kayo. Oh. Ang sarap ng alak. Ang sarap nga ng alak. Ngayon kailangan kong uminom pa ng 2 baso. Ay naku, andito na ang asawa ng apo. Ay naku, dali-dali. Lumapit ka kay Lolo. Sige po, Lolo. Kuya, birthday ni Lolo ngayon. Ikaw, dumating kang walang dala. Sino nagsabing wala akong dala?
May dala akong ang pinakagustong regalo ni Lolo. Lolo, Manama. ngayon, pagagalingin ko na ang mga binti mo. Hey, alis ka nga dyan. Ang kakayahan mo sa medisina. Di hamak na mas magaling pa si Lin Yun. Ang lolo mo, gusto pang mabuhay ng ilang taon pa. Tama, Linhan. Wala ka namang alam sa medisina. Huwag ka nang makigulo dyan. Sino nagsabi na hindi siya marunong sa medisina? Matandang may mahabang bigote. Anong ginagawa mo? Ay naku, huwag kang maging bastos. Ito si Master Jugay. Ay, Master pala kayo. Hindi ko alam na pupunta kayo ngayon. Pasensya na't hindi ko kayo sinalubong ng maayos. Walang anuman. Dalhin mo na rito ang mga gamit. Siya po. Kakalabas ko pa lang ng isang araw, kumalat na agad ang balita. Ay naku, Master Jugay, gaya ninyong bigating tao na pupunta sa akin, ba't pa kailangan magdala ng regalo? Hindi ganon, hindi. Ay, noon. Tayo ay nagkita na sa international na palitan ng medisina. Naalala mo pa ba ako? Ay, bata. Nakita mo? Naalala pa ako ni Master. Ibig sabihin, noong panahon na iyon ang kakayahan ko at reputasyon ko, lahat ay kilala. Oh, ang galing nyo talaga. Tay, para kay Linhan talaga siya pumunta. Siya. Araw-araw, wala namang ginawa kundi magpasaway. Si Master Juge pa ang pumunta para makita siya. Sige na, maghain ka ng tsa para kay Master. Hindi pwede. Ay naku. Linlaw, ngayon talagang dumating ako dito para kay Ginoong Linhan. Gino, ang galing niya sa medisina. Huwag mong sabihin ikaw ang nagturo sa kanya. Sinasabi ko, paano siya naging magaling bigla? Hindi. Wala pa akong karapatang ituro kay Lin ang medisina. Si Linhan nga. Noong araw na iyon, ang pangalawa mong reseta, hindi ko naintindihan. Pasensiya na kung nakasakit ako. Ngayon, talagang pumunta ako para humingi ng paumanhin sa'yo. Ayos lang. Ay batang walang hiya. Pinapahiya mo si Juge, nagpapasensya siya sa'yo. Ako, bubugbugin kita. Matanda na Lin, parang awa mo na, wag mo akong pahirapan. Ngayon, talagang pumunta ako. Gusto kong matuto ng medisina kay Linhan. Halika. Ito ba? Hindi ba ito ang tradisyonal na seremonya ng pagtanggap ng guro? Hindi maganda. Mukhang gusto niya. Ginagalang si Lin. Ngayong araw, si Juge Xuanmu. May inihandang 6 na handog, umaasa na tatanggapin siya bilang estudyante. Ay, nagkulong lang ako ng ilang araw. Ano na bang nangyayari sa mundo? Ginoo, hindi ko kayang magbiro ng ganito. Malugod po, Master. Pakisuyo pong tanggapin ang paggalang ko bilang isang apprentice. Tayo ka na, Dali. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Simula ng araw na makilala kita, pag-uwi ko, araw-araw kong pinag-aaralan ang mga reseta mong binigay. Habang mas sinusuri ko, mas napapansin kong napakahusay talaga ng kakayahan mo sa medisina. Ako na lang na matanda, pinakamalaking pangarap ko sa buhay na ito, makapasok bilang apprentice mo. Ay, madali lang yan. Tumayo ka muna. Master, siya naman, wala talagang alam sa medisina. Huwag mo hayaan na. Dayain ka ng batang yan. Matandang Master, huwag mo namang siraan si Master. Nahihirapan ako sa inyo. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Matandang Master. Kahit parang hindi ako makapaniwala. Pero bakit parang may hindi maintindihang saya? Matandang Master, tingnan niyo po ang reseta na sinulat ni Master. Malalaman niyo na ang totoo. Oh. Ito ba ang ginawa niya? Oo nga po. Lolo. Ngayon, naniniwala ka na sa akin, di ba? Ikaw naman, matanda. Hindi ka pa nga apprentice. Tinatawag mo na siyang parang pamilya. Hindi lang pala matanda, makapal pa ang mukha. Basta matututo lang ako ng medisina mula sa inyo. Ayos lang, kahit makapal. Ang mukha ko. Lolo, pwede na kayong magpahinga? Ako na bahala magpagamot sa inyo. Lolo, pwede namang pagkatapos kumain, magpagamot. Matagal nang nakabukas yan. Mamaya, mawawala na.
Ay naku, huwag kang mag-alala. Sandali lang to, ilang minuto lang. Tama nga ang kutob ko. Ito ang tinatawag na paghawak ng sagradong kakayahan. Si Linhan kaya? Talaga tayong... Lolo, subukan mong tumayo ngayon. Ay, bigla nang gumaling. Ha? Naku, Manong, yan ba ang tawag mo sa paggagamot? Para kang may taglay na kakaibang kapangyarihan, parang milagro to. Kailangan pa rin nating maniwala sa agham. Ay, aray ko. Apo, itong binti ko. Bakit parang nanlalambot na naman? Hindi tama to. Lolo, ang binti mo kanina maayos na talaga. Bakit nagkakaganito ulit? Ito ay... Gupit pa siya. Gupit pa siya. Halika. Saan nga ba talaga ang lugar nito? Tiyak na hindi lang ito ang problema. Lolo, ikaw ay inilagay ng iba sa isang bitag na gawa sa Feng Shui. Ang bitag na ito ay tinatawag na gupit pa siya. Ibig mong sabihin, ang binti ko ay dahil sa salamin na to? Tama. Itong Feng Shui na ginawa dito, yung 4 na salamin na to, nilagay sa mababang parte ng 4 na panig para makaipon ng malas na enerhiya at makasakit ng mga binti o paa. Naku, Xiaohan. Masyado mong pinapalaki ang kwento. Talaga bang ganyan ka-misteryoso yan? Malalaman lang natin pag nasubukan na? Lolo, subukan mo ulit. Ay. Oh, gumaling na nga ang binti ko. Subukan kong maglakad ng ilang hakbang. Ay, totoo ngang gumaling na. Naku, sabi ko na nga ba apo kong panganay, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka sa wheelchair na ako magtatagal sa natitirang buhay ko. Huwag ka munang magdiwang. Hindi pa natin natutukoy kung sino ang gumawa nito. Ay oo nga pala. Lolo, ipagkakatiwala mo na lang sa akin ang bagay na to. Pangako, malalaman ko ng malinaw ang buong katotohanan para sa iyo. Tingnan mo, ang lamig sa labas ng panahon, balik na muna tayo sa loob at kumain. Huwag ka munang magmadali. May isa pa tayong problema sa bahay na di pa tapos. Xiaohan, napagaling mo na ang binti ng lolo mo. Masayang masaya talaga yan. Kailangang mag-celebrate ang lahat. Yung ibang mga bagay pwede nang pag-usapan mamaya. Ay, sandali? May tao ba dyan? Ihukay niyo ang bakanteng lupa sa ilalim ng punong to. Mayroon! May nakita kami! Buto. Mga buto ng ahas. Bakit may ganitong bagay sa bakuran ko? Ano to? Malalaman mo yan kung tatanungin mo sila. Kuya, ano bang ibig mong sabihin? Manong, kunin mo na yung alak sa loob ng bahay. Sipo. Ito ay mula sa Feng Shui setup na tinatawag na laban ng dragon at ahas. Dragon oil at buto ng puting ahas. Isa yin, isa yang. Kapag nagsama ang dalawa, Xiaohan, anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin kami ang gumawa niyan? May ebidensya ka ba? ebidensya? Sinasabi ko nga, kailangan nating maniwala sa siyensya. Maniwala tayo sa siyensya. Tingnan mo. Ito ang CCTV. Ma, anong nangyayari dito? Kailan pa naglagay ng CCTV dito? Nang pinapunta mo ako rito, hindi mo naman sinabi na may CCTV pala. Hayop ka. Ako ang tunay mong lolo. Ganyan ka na. Kabagsik? At ikaw din. Ganito mo ba pinalaki ang anak mo? Pa, ako. Gusto ko lang talaga na mas gumaan ang buhay niya. May mali ba ako? Ikaw. Lolo, nagkamali ako. Lahat to dahil kay Mama. Siya ang nagtulak sa aking gawin to. Tama na. Bakit ka natatakot? Anong magagawa ng bagay na yan? Laban sa atin? Sabihin mo sa pulis.
Kahit ang pulis, hindi naman kami pwedeng hulihin. Sinong nagsabing hindi pwede? Sinong nagsabing hindi pwede? Pinatilyo. Yung inutos ko sa'yo, naasikaso mo na ba lahat? Huwag kang mag-alala, Pinatilyo. Zhang Yu, Lin Yun, ayon sa investigasyon, yung mga account nyo may malaking halaga ng iligal na paggalaw ng pera ng kumpanya. Sumama muna kayo sa amin, ha? Ano? Ako. Lolo, tulungan mo ako. Lolo. Tatay. $100,000 yan. Para mapagawa ko lang yung Wugwishan ko na 300, talagang ginastos ko ang 10,000 spirit stone ko. Hindi pwede. Dapat bayaran nung bata ang parang to. Ang galing mo ah. Kaya pala hindi ka mahanap, lumabas ka pala ng mundo ng mga Diyos. Lindashi, kahapon, nagbukas ang iyong health center. Bakit hindi mo man lang sinabi? Oo nga. Kayo pa naman ang elder ng loob ng pamilya Zhang. Gusto ko rin sanang makisali sa opening. Hey, maliit lang na negosyo. Wala akong pinaalam kahit kanino. Ang mga binebenta dito, lahat ay mga gamot na parang milyon ang halaga. Tawag mo pa ring maliit na negosyo yan? Pasok po kayo? Uy, dumating na sila. Ay, pasensya na. Ito si Zugedashi. Boss, yung gamot ko malapit nang matapos. Huwag kang magmadali. Ihatid sa 15 Wenwu Road. Sipo. Ano to? Biglang dumaan. Kayong dalawa, anong gamot ang gusto ninyo? Pumili kayo sa loob. Ngayon bibigyan ko kayo ng 50% off. Ayos. Ingat po kayo. Lindashi, alis na ako. Pag natapos na ang iba pang gamot, ipapadala ng tatay ko mismo sa inyo. Ay, sige po, paalam na po. Lin Elder, alis na rin ako. Yung pag bumalik ako ulit next time, pakihanda naman sana yung gamot para sa lakas at bato. Pakidagdagan pa ng ilang piraso. Walang problema. Sipu, alis na rin ako. Honey, ba't ka pumunta? Di ba sabi mo magpa-practice ka lang sa bahay? Linhan, ako. Buntis ako. Buntis ka? Bakit ang lakas ng boses mo? Magiging tatay na ako. Ay naku. Ikaw talagang pasaway na bata. Hindi mo man lang hinay-hinay. Baka masaktan mo pa ang apo ko, hindi pa tayo tapos. Pero kayo din naman, wag mo akong sipa-sipain gamit ang powers mo. Linhan, bakit ang kuskus ng kamay mo? Ikaw din ba galit sa akin? Xiao Xiao. Anak, samahan kita sa kwarto para magpahinga. Oh. Ayusin nyo lang sarili nyo. Ngayon, magsasara muna tayo. See. Ay, grabe naman. Ang galing mo, ha? Akala ko, hindi ka makahanap dito sa mundo ng tao. Ikaw pala. Alam mo ba, ikaw ang nakasira ng alaga ko. Bilisan mo, magbayad ka. Binangga kita. Konti na lang. Buhay ko na yung kapalit. Hindi pa nga ako humihingi ng bayad sa'yo. Ikaw pa yung naniningil sa akin. Tama na ang daldal. Nagastos ko sa pag-aayos ng alaga ko. 100,000 espiritu ba to? Bayaran mo na ako. Kung wala ka pang pera, pwede kitang pautangin muna. Layuan mo ako.
walang may paki sa utang mo. Kung ayaw mong magbayad o umutang, huwag mong sisihin si tatay kung walang awa. Mas malakas ang power niya kaysa sa akin. Huwag mong galawin ang asawa ko. Sa susunod, sabihin mo na lang kung gusto mong makipaghalikan sa akin. Gusto ko pa ulit maglaro, pwede ba? Basta gusto mo, ilang beses mo pa gawin, sige lang. Habang buhay, kasama mo ako. Honey,